Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Mark chapter 10 verses 28 hanggang 30. At nagsalita si Pedro, "Tignan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa panahong darating magtatamo siya ng buhay na walang hanggan." The all-out Christian. Siguro yung iba sa inyo nagtatanong posible pala, pastor, na maranasan ng isang Kristiyano yung hindi na siya magkukulang sa kanyang mga pangangailangan sa buhay. Hindi niya na ito poproblemahin pa at may experience niya yung abundance and sufficiency sa kanyang buhay. Alam niyo po, totoo po yun. Yan ang ipinangako ng Diyos. At the same time, alam naman po natin na ang Christian life po ay hindi madali. Pero kapag kasama natin ang Diyos sa ating buhay, ay mararanasan natin yung kanyang sufficiency and abundance. Kaya posible po yung narinig nyo kahapon na sinabi ko na para tayong punong nakatanim sa tabing batisan. Sabi sa Psalm chapter 1 verses 2 and 3, hindi nagkukulang, laging sagana. At ang sabi po sa Psalm 84 verse 11, sabi diyan, "For the Lord God is sun and shield, the Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless." So hindi pagkakait sa atin ng Diyos yung mga mabubuting bagay, mararanasan natin sa buhay na ito yung kanyang sufficiency. At dagdag ko pa dyan yung 2 verses na pinanghahawakan ko po sa buhay na ito. Yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. "And God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work." So hindi ka magkukulang sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Lahat ng iyong pangangailangan, ipoprovide yan ng Lord. At yung paborito natin, alam ko po, tandang-tandaan niyo itong verse na ito, yung sinasabi sa Matthew chapter 6, verse 33. "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So yun po ang kahulugan ng verse na yan. Kapag inuna natin ang Diyos sa ating buhay, lahat ng ating pangangailangan, ipoprovide po ng Lord. Kaya dito po, napaka-reasonable po nung sinasabi ni Pedro. Ang sabi niya, "Tingnan po ninyo, Panginoon, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." At napakaganda po ng isinagot ng Panginoon. Lahat daw po ng iiwanan natin kapag tayo sumunod sa Panginoon, ibabalik ng Lord sa atin 100-fold. Ibig sabihin sa buhay na ito, ma-experience natin yung pagkilos niya, pagpapala niya, although merong pag-uusig, pero hindi lamang pala buhay na walang hanggan, kundi maging sa buhay na ito, mararanasan natin yung buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya huwag tayong padaya sa kaaway, mga kapatid. Ipinangako po ng Panginoong Hesus yan sa mga taong committed sa pagsunod sa Kanya. Kaya alam niyo po, ang title ng aking message is The All-Out Christian. Kasi pagka tayo po ay all out sa Panginoon, ibig sabihin todo-todo, yung po nga pagbibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, mai-experience po natin itong lahat po ng ating pinag-aaralan. In fact, mapapansin nyo, maintindihan nyo na bakit sinasabi po roon sa Mark chapter 8 verse 35, "Whoever loses his life for me and the gospel will save it." So ibig sabihin, lahat po ng pinagkatiwala natin sa Diyos, lalong-lalo na yung ating buhay, ay pag-iingatan na yan ng Diyos at pagpapalain na niya kung tunay tayong nag-surrender ng ating buhay sa Kanya. Kaya naalala niyo yesterday, ang napakahalagang katotohanan, kailangan ibigay natin yung buhay natin todo-todo sa Panginoon. Kailangan number 1 para sa atin, yung Kanyang salita. Kasi sa ating faith walk, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Hindi tayo matututong mamuhay ng 100% all out
sa Diyos kung hindi tayo magtitiwalang lubos sa Kanyang salita. Kaya ang totoong Kristiyano po, sapat na sa Kanya yung pangako ng salita ng Diyos na kahit hindi niya nakikita at nararanasan pa yung mga pangakong ito, ay sinusurrender niya ng 100% yung kanyang buhay. Kaya para sa akin, yung pinagpapalang lubos ng Panginoon, yan yung mga all-out Christians na ang faith nila sa Lord 100%. Nananalig silang lubos sa salita ng Diyos. At hindi sila nagtitiwala sa sanlibutan ito o sa kanilang sariling kakayahan. Ang pananalig nila nakasentro sa salita ng Diyos. Pangalawang all-out Christian, ay todo-todo yung pagbibigay nila sa Panginoon. Pansinin niyo po sa Biblia kung ano yung inyong binibigay, ibinabalik pa ng Lord sa inyo. Diglig, siksik, umaapaw pa. At ang prinsipyong yan, hindi lamang po nag-a-apply sa material na bagay. Kung ang buhay po natin ay todo-todo nating ibinibigay sa Panginoon, our time, ang ating oras, ang ating treasure, ang ating kayamanan, ang ating talents, ang ating kalakasan, ang balik din ng Lord sa ating buhay, liglig, siksik, umaapaw na pagpapala. Kaya magtataka kayo, tutuklasan ninyo, hindi na kayo nagkukulang sa mga pangangailangan ninyo sa buhay. Magtataka kayo kung saan ninyong na-experience yung deliverance, yung healing, yung financial breakthrough. Dati, lagi kayo namumroblema financially, pero ngayon kung saan na lamang dumarating sa inyo yung mga opportunities, yung mga trabaho na hinahanap po ninyo, at yung mga pangangailangan nyo sa buhay, naririyan na kaagad ang tugon ng Panginoon kahit minsan hindi na kayo humihingi. Kasi alam nyo po, ipinangako po talaga ng Diyos yan doon sa mga taong totally surrendered sa Kanya. Sabi nga, no good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Yun po sinasabi ng Psalm 84 verse 11. Napakaganda po, Sa iba, parang sasabihin nila, Pastor, parang ang hirap paniwalaan. Subukan mo munang isurrender yung buong buhay mo sa Panginoon. At magugulat ka, may experience mo itong sinasabi ko. Panghuli, don't look back. Sabi po sa Luke chapter 9, verse 62, Jesus replied, no one puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Ang sabi ng Panginoon, walang tao na nag-aararo na at palingon-lingon pa. Ano ba ibig sabihin niyan, Pastor? Kasi sa Christian life, dapat po tuloy-tuloy tayo. Hindi tayo palingon-lingon. Yung iba sa atin kasi pagka nahirapan na, bumabalik sa sanlibutan. Kaya ang 100% all-out Christian, pag sinabi niyang ibinigay niya na yung buhay niya sa Panginoon, hindi na yung palingon-lingon o pabalik-balik dun sa dati niyang buhay. Kahit ma-experience niya yung mga problema, paghihirap sa buhay, patuloy yan sa kanyang gagawing paglilingkod sa Panginoon. At katulad nung sinabi ng Panginoon kay Peter, sa buhay na ito, yes, may mga problema, may mga pag-uusig, pero kung titignan ninyo, 100-fold ang pagpapala na nakalaan dun sa mga taong lubusang nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Kaya kapatid, posible po yung all-out blessing sa inyong buhay kung ikaw ay isang all-out Christian. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.